Amen. Sa oras na ito ay nais kong tumunghay tayo sa mga salita ng ating Panginoon at nais kong magpatuloy tayo sa kaisipan na ating pinasimulan nung nakaraang Wednesday and by the grace of God ay ating muling bigyan ng pansin ang Book of Zechariah chapter 10 and verse 1 at balikan natin muli ang ilang mga talata sa Banal na Kasulatan at pupuntahan natin muli ang chapter 5 ng Book of James mamaya pagkatapos ng ating pagbasa sa sa Book of Zechariah. So sabi rito sa Zechariah chapter 10 verse 1, sabi rito, "Ask rain from the Lord at the time of the spring rain. The Lord who makes the storm clouds, and He will give them showers of rain, vegetation in the field to its man." Sa Book of James chapter 5, verse 7, Therefore be patient, brethren, until the coming of the Lord. The farmer waits for the precious produce of the soil, being patient about it until it gets the early and late rains. So you too be patient, strengthen your hearts, for the coming of the Lord is near. Praise God. Lahat ay magsabing Amen. Purihin ng Diyos, mga kapwa, ang bawat isa sa atin sa oras na ito. Salamat sa Panginoon, sa Kanyang biyaya at kagandahang loob sa bawat isa atin. Praise God. Salamat sa Diyos at as na-mention ng ating mga kapatid ay kahapon po ay nakapagdaos ng men's fellowship sa kabila na ilan sa mga panahon ay na-cancel, na-postpone dahil lang po sa ilang mga kadahilanan na hindi inaasahan. Ngunit kahapon ay naituloy at salamat din sa kagalingan na binigay ng Panginoon sa akin at medyo nagkaroon ng problema ang aking sikmura ng mga nakaraang, pero salamat sa Kanyang biyaya at kagalingan. At sa oras na ito ay nais kong gamitin ang mga sandali para sa mga salita ng ating Panginoon at may mga bagay na sa aking share sa umagang ito, may mga bagay na aking na-mention na nung nakaraang Wednesday, pero muli kong gagamitin ang ilang mga bagay para ito ay magdala ng linaw sa bawat isa sa atin. At habang kayo ay nariyan sa inyong mga upuan, ay maging attentive ang bawat isa at ibigay ang buong atensyon sa mga salita ng Diyos kasama ng prayer, pananalangin at Panginoon. Sabihin, Panginoon, Ikaw ay mangusap sa amin at magpahayag ng iyong mga salita para sa kapanahonang ito. So, naniniwala ko mga kapatid na ang gawain ng Panginoon hindi ito nakasalalay lamang sa mga ngaral, ito'y nakasalalay sa buong katawan ng ating Panginoon. American say amen to that. So sapagkat habang ang bawat isa, ako bilang nag-share ng salita ng Diyos, ako'y nananalangin para sa Panginoon na Siya ay magbukas ng Kanyang mga salita. At kung kayo rin naman ay nananalangin, then naniniwala ako ang bagay na yan ay merong gagawin ng Panginoon, ang Kanyang pagkatagpo sa inyo, sa bawat isa sa atin, ang Kanyang pagtulong sa akin, at ang pagtulong niya sa bawat isa. Lahat ng ito ay magkakalakip-lakip para sa kapurihan ng pangalan ng Panginoon at sa kalakasan ng bawat isa sa atin. So we fully rely and nagiging dependent lamang tayo sa banal na Espiritu ng ating Panginoon. So, ang banal na Espiritu ng ating Panginoon ay hindi siya
hindi siya isang impluensya lamang, kundi siya ay kagaya o siya isang persona o gamitin natin yung salitang persona dahilan siya ay merong damdamin. Sabi ng banal na sulatan, do not grieve the Holy Spirit of God whereby you are sealed until the day of your redemption. So kung paano tayo ay gano'n na lamang ang ating pag-ingat sa isang kapatid, kaibigan, kakilala natin o mahal sa buhay na sensitibo, ay gayon din natin ingatan ang ating pakikipag-isa sa banal na Espiritu ng Panginoon. Sa Book of Ephesians chapter 4 na nagsasabing, keeping the unity of the Spirit. Ito ay sabi niya, ingatan natin ang ating pakikisama sa Espiritu. Sa verse 3 ng chapter 4 ng Ephesians, being diligent to preserve the unity of the Spirit in the bond of peace. So tayo ay manatili sa pakikisama sa Espiritu ng Diyos. At may mga talata, may mga pangusap si Apostol Pablo na kanyang sinasabi, do not grieve the Holy Spirit, do not quench the Spirit. O sa ganitong paraan ay binibigyan natin siya ng buong laya upang siya ay makagawa at makakilos, magkaroon siya ng preeminence. So, hindi tayo nakarely sa ating sa karunungan ng tao, dahilan minsan sa sobrang dunong ng isang tao, hindi na nagkakaroon ng puwang ng Espiritu ng Diyos. Pero kung tayo ay magdedepende sa Kanya, then siya ay gagawa sa ating mga buhay at sa ating kalagitnaan. Now, sa oras na ito ay muli kong babalikan yung kaisipan at ang paksa pa rin na ating pag-usapan as we have discussed last Wednesday, this ask rain from the Lord. Yun yung bagay na nandun sa Book of Zechariah. Pinakita roon na tayo ay manalangin, o rather tayo ay humingi sa Panginoon. Tayo ask rain from the Lord at the time of the spring rain. Tayo ay humingi ng ulan sa Panginoon sa panahon ng spring rain o sa panahon ng pagpatak ng huling ulan. Dahilan, napakahalaga ng tinatawag na pagbagsak ng ulan sa kanyang kapanahunan. Na-mention ko na nakaraan na ang buhay ng Israel ay nakadepend sila sa kanilang mga pananim. At ang blessing ng Panginoon sa buong taon, kung paano ang blessing ay dadaloy sa kanila at magkakaroon sila ng saganang pagkain at masaganang taon sa panahong yon, ay nakasalalay ito sa pagpatak ng ulan. At kung ang ulan ay hindi papatak, ang chain reaction nito ay maranasan ng buong Israel at ito ay nangyayari ay ito ay merong tinatawag na merong kadahilanan. Kaya kung ating titingnan ang aklat ng Deuteronomy ay makikita natin doon ang pangusap ng ating Panginoon sa verse 13 at verse 15. So pinakita rito, and if you will indeed obey my voice, that I command you today, to love the Lord your God, to serve Him with all your heart, then, and with all your soul, He will give the rain. Sabi rito, He will, tama ba yung verse? Then sa verse 14 muna. Verse 14. Then you shall, tama ba yung, ang ESV version. Sabi rito, He will give the rain for you in its season. Kanyang ibibigay ang
kanyang ulan, mali po, Deuteronomy chapter 11. It's 11 verse 13, verse 14. So He will give the rain for your land in its season, the early rain and the latter rain, that you may gather your grain and your wine and your oil. So makikita natin na ang kasaganaan ng kanilang mga pag-ani o ang kasaganaan ng kanilang buong taon ay nakasalalay po ito sa pagpatak ng ulan. So, at ang ulan na kung titingnan natin, kapag pag-uusapan kung tatanungin mo ang isang farmer, ay ang pinakamahalagang bagay para sa kanya ay ang ulan. Dahil mga kapatid, kahit po gaano kagaling ang isang farmer, kahit gaano siya kasipag ang isang farmer, kahit gaano ang kanyang pagpupunyagi, kapag walang ulang papatak, mawawalan ng saysang lahat ng bagay. Ang kanyang pagpapagal ay hindi niya kahit ano ang kanyang gawin, hindi niya mapagaganda ang kanyang ani dahilan nakasalalay ang crops sa tinatawag na ulan. So ganun kahalaga mga kapatid ang ulan sa kanyang season. So dahilan ang isang pananim na walang moisture, ito ay magiging walang kabuluhan. So yung ulan ay binibigay ng Panginoon sa takdang panahon, provided na ang mga bayan ng Israel, ang Israelita, ay lalakad sila sa kalayunin ng Panginoong Diyos. So, sa Israel, ang palatandaan ng lingap ng Panginoon sa kanila ay makikita nila sa pamamagitan ng sangkalangitan. Kapag sila ay hindi lalakad sa kalooban ng Diyos, sabi ng banal na kasulatan, ang langit ay magiging kagaya ng tanso. Ang langit ay magiging sarado. At ang langit ay hindi niya ibibigay ang ulan. At kapag hindi niya ibigay ang ulan, ito'y tanda na ang Diyos ay hindi nalugod sa kanya. So gayan ang buhay ng mga nasa Israel. So pinakita ron, and He will give the rain for your land in its season. So lagi niyong tandaan yung tinatawag na rain in its season. He will give you the rain in your land in its season, the early rain and the latter rain, that you may gather in your grain, your wine, your oil. Sa grain, ano ang nasa grain? Barley and wheat. Then yung wine, yung grapes. Then yung oil ay yung olives. So, doon nakasalalay ang masaganang buhay nila sa tinatawag na ulan na darating sa kanyang kapanahunan. At ang ulang ito ay na-divide sa dalawang klaseng ulan. Ito ay tinawag na early or former rain, or ang mga tawag diyan is early rain, former rain, or autumn rain. So yung tinatawag na early rain ito ay kinakailangang pumatak sa kanyang panahon. Ito ay usually sa panahon ng month ng October, sa panahon ng autumn, at kinakailangan pumatak ang ulang yon upang makapagpasimula sila ng tinatawag na ang lupa ay mahihanda nila, mabungkal nila para sa tinatawag na pagtatanim. So, nabasa natin nung nakaraan na kapag ang ulan ay dumating na mas maaga, ay makakaapekto ito sa crops dahilan yung binhi ay hindi matutuyo ng tama at siya ay mamamatay.
At kung ang ulan naman ay hindi rin darating sa tama, kundi malilate siya. Ibig sabihin, yung binhi naman ay ma-scorch siya. Ito yung nangyari doon sa parable ng ating Panginoon na mabatong lupa. Ang tinutukoy din ng mabatong lupa, hindi lamang basta bato, kundi isa sa pwedeng tingnan natin doon ay yung matigas na lupa. Dahilan walang ulan. At dahilan sa walang ulan, then ang binhi na nahulog, then pwede siyang sumibol, pero hindi siya, kapag ang ulan ay na-late, hindi siya makakapag-ugat ng maganda. Yun yung nandun sa parable ng ating Panginoon. Hindi siya makakapag-ugat ng maganda, at kapag dumating ang tirik ng araw, madali siyang mamamatay. So, ganun kahalaga ang ulan sa kanyang takdang panahon. So, kapag ang ulan ay dumating sa takdang panahon, sa early rain, tiyak ang merong magandang preparasyong ito para sa pagtatanim ng binhi at magiging maganda ang kanyang pagtatanim, ang kanyang pagsibol. Ngunit, tandaan ninyo mga kapatid, ngunit kapag ang huling ulan, yung latter rain ay hindi rin pumatak, makakaapekto ito sa ani, sa kanyang pag-ani. Dahilan yung huling ulan ay dinesenyo ng Diyos na nagiging daan ito para doon ang maging daan para mamintog yung pinakabutil sa panahon yon at numipis yung kanyang pinaka-shell at magkaroon ng magandang ani sa panahon ng harvest. So ganun ka-critical at ganun ka-essential ang ulan sa ganitong panahon. So makikita natin na sa ganitong bagay ay inilagay ng Panginoon ang ganitong disenyo upang ipakita niya ang kanyang lingap sa kanyang bayan. Now, kung ating titingnan ang ilang pang mga bagay sa bahaging ito, gusto kong basahin ang ilang mga bahaging ito para makatulong sa atin at makita natin ang season, or rather sabihin natin yung sistema na inilagay ng Diyos para sa pagdalaw niya sa kanyang bayan. Kamakailan, nung nakaraan ay pinakita natin yung mga ginagawa ng Panginoon, at ilan sa pagpapakita ng ulan, ito'y nagre-represent ng kanyang paglingap sa kanyang bayan. Ito ay isa sa kanyang paraan ng kanyang pagdalaw. Now, tingnan natin ang ilang bahaging ito, and allow me to read some part of this. So rain in its season ay pinakita ko na ang ilang mga bagay. So pagkatapos na dumating ang ulan sa kanyang, yung former rain sa panahon ng autumn, ay magiging daan upang yung lupa ay maihanda. At makakapaglagay sila ng binhi at kanilang maipaplaw ng maganda yung lupa at maitatabunan nila yung binhi, at ito ay magkakaroon ng magandang pagkakataon para siya ay makapag-ugat. Sa isang talata sa aklat ng Jeremiah chapter 5 verse 24, sabi rito, neither say they in their heart, let us now fear the Lord our God, that gives rain both the former and the latter in his season, and he reserveth unto you the appointed weeks of harvest. So mapapansin nyo dyan na sabi rito, who gives rain in its season, both the autumn rain and the spring rain
who keeps for us the appointed weeks of the harvest. So bakit sila magkakaroon ng magandang weeks of harvest? Ay ito'y dahilan ibinigay ang ulan sa kanyang takdang panahon. So, tandaan natin sa mga piyesta ng ating Panginoon, yung tinatawag na the Lord's o the Feast of Jehovah, ay pagpatak ng Nisan o month of Nisan na siyang summer, ay ito yung unang panahon ng kanilang harvest ng barley. At pagkatapos ng kanilang harvest ng barley, and then bibilang sila ng 50 days. At yung ika-50th ay yun yung pinapanahon ng tinatawag na weeks of harvest na yung 49 days na yung ika-50th ay yun yung araw ng Pentecost na siyang start ng wheat harvest. So, sa bahaging ito ay pagdating naman sa isang panahon, tingnan naman natin yung pinapakita rito sa latter rain. So, the latter rain fell in Nisan, which answers to our March. It was in the spring of a little before the harvest, which swelled the grain and made the skin the thinner and the flour the liner. So pinapakita na yung purpose ng latter rain ay para naman ito sa pagpapahinog ng binhi at pamimintog ng butil para magkaroon ng isang masaganang pag-ani. The latter rains, sometimes called the late rains, were the summer rains that it present could greatly increase the yield of the crop and also cause the crop to ripen. So ang purpose ng dalawang ulang ito, ang former rain ay para ihanda ang lupa sa pagtatanim ng paglalagay ng binhi. Samantalang ang latter rain naman ay may kinalaman ito sa pagpapahinog ng butil na naitanim na. So meron itong significance, mga kapatid, na ang significance na ito ay may kinalaman ito sa unang paggawa ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya. Kung titingnan natin sa espiritual na kalalagayan niya. So, kagaya dito sa ilang mga pinapakita, so I hope nakita nyo na yung purpose ng former and latter rain sa literal na kalalagayan. At sa aklat ng Proverbs chapter 16, verse 15, sabi rito, "In the light of the king's countenance is life, and his favor for us, and his favor is as a cloud of the latter rain." So yung tinatawag na latter rain ay parang pagpapakita ng favor ng isang hari. O ito rin ay pagpapakita ng favor ng Diyos. Sabi niya na and his favor is as a cloud of the latter rain. Sa chapter 3 verse 3 ng book of Jeremiah, sabi rito, "Therefore the showers have been withholden, and there hath been no latter rain." See, kapag ang latter rain ay kanyang pinigil, well, mga kapatid, makikita natin, ito ang makakaapekto dahilan bagamat na itanim ang binhi at sumibol at gumanda siya. Well, nakakita tayo dito sa ating panahon ay sa ating lugar ay may mga panahon na aanihin na lamang nila pero nasisira pa dahilan naman sa mga typhoon na
na nangyayari. At yung ani na supposed to be ay magiging maganda ay nasisira at hindi nagkakaroon ng magandang bagay. Now, pansinin natin mga kapatid. Now, tingnan natin sa bahaging sa spiritual na kalalagayan. Well, ang ulan, ito, ang nire-represent nito ay ang Espiritu ng Diyos. Ang nire-represent ng ulan sa spiritual sense ay ang pagdating ng Espiritu ng Panginoon. Mabasa natin ang ilang mga talatang ito sa aklat ng chapter 44 ng Book of Isaiah. Or bago natin puntahan ang Book of Isaiah, tingnan muna natin ang aklat ng Hosea. Hosea chapter 6 verse 3. Sabi ng Isaiah chapter 6 verse 3, let us press on to know the Lord. His going forth, sabi niya, let us press on to know the Lord, His going out. Tandaan natin ito, pinakita ni Hosea na yung kanyang paglabas, yung kanyang pagdating, yung kanyang paglabas ay kagaya ng bukang liwayway. His going out is sure as the dawn, and He will come to us as the showers. So yung pagparito ng Panginoon, yung paglabas ng Panginoon, pag sinabing paglabas, ay ito ay ang kanyang paglabas sa kanyang abode, sa kanyang habitation, at yung kanyang pagpunta sa isang dako. So yung ng ating Panginoong Hesus ay dumating sa ibabaw ng lupa, then ito ay kagalakan ng buong sanlibutan. Naalala ko ang nang dalawin ng Diyos ang mga shepherds sa panahon ng kapanganakan ng ating Panginoon. Then ang langit ay tila nagliwanag dahilan sa kalawalatian, sa liwanag, at nagpasimulang ang mga anghel ay lumabas at sinabi niya, joy to the world. Kagalakan sa buong sanlibutan, sapagkat sa araw na ito, sa bayan ni David, sa siyudad ni David, ay pinanganak ang tagapagligtas, ang Panginoon. At sabi niya, at ito ang tanda na inyong makikita. Sabi niya, makakita kayo sa isang sabsaba ng isang sanggol na nakasuot sa kanya ang isang swaddling clothes. At yun ang pinapakita. Pero sa aklat ng Matthew chapter 4, ay pinakita ron ang isang pangungusap sa aklat dito sa verse 12 ng chapter 4 ng book of Matthew. Now when Jesus heard that John had been taken into custody, nang si Juan Bautista ay ipakulong ni Herodes. And then, ang sabi rito, si Jesus ay kanyang iniwanan ng Nazareth at dumating siya sa lugar ng Capernaum. At sabi rito, and leaving Nazareth, he came and settled in Capernaum. Siya ay tumira sa lugar ng Capernaum, which is by the sea, in the region of Zebulun and Naphtali. This was to fulfill what was spoken through Isaiah the prophet, the land of Zebulun and the land of Naphtali, the way of the sea beyond Jordan, Galilee of the Gentiles, the people who were sitting in darkness saw a great light. Dumating ang liwanag sa kanila nang dumating ang ating Panginoon. Nagkaroon ng na parang bagbubukang liwayway, nagkaroon ng dawn. The people who were sitting in darkness saw a great light, and those who were sitting in the land of and shadow of death, upon them light dawned. See? Upon them light dawned. So, ito ay spiritual significance at ang literal
pangyayari naman sa pagdating ng Panginoon, nakapakaraming himala at kababalaghan ang nangyari sa lugar ng Capernaum. Diba? Anong naganap sa Capernaum? Ang mga may karamdaman, mga inaalipin ng banal, ng masamang espiritu, ay pinalaya sila ng Panginoon. See? So, ang pagdating ng ating Panginoon ay kagaya siya ng bukang liwayway at ang pagdating niya ay kagaya rin naman ng ulan. So, balikan natin yung verse kanina sa book of Hosea chapter 6. So, pinakita roon na his going out is sure as the dawn. Kagaya ng bukang liwayway, kagaya at sabi niya, and he will come to us as the showers, as the spring rain that water the earth. So usually yung spring rain ito ay ang tinutukoy diyan ay latter rain. Pero gusto kong gamitin ang parehong bagay nito na ang ulan ay laging may kinalaman sa tinatawag na pagparito ng ating Panginoon. Now, tuloy natin ang ilang pang mga bagay. So, dito sa isang talata ng aklat ng Isaias, Book of Isaiah, chapter 44. Sabi rito ng chapter 44, verse 3 to verse 5. Sabi rito, verse 3, for I will pour out water. I will pour out water upon him that is thirsty, and floods upon the dry ground. And I will pour my spirit upon your offspring, and my blessing on your descendants. So yung pagbuhos ng tubig ito ay inihalintulad siya sa pagdating ng pagbubuhos ng Espiritu ng Diyos. I will pour out my Spirit upon thy seed, and my blessing upon thine offspring. And they shall spring up among the grass, as willows by the water courses. Now, alam niyo mga kapatid, sa panahon ng pagpatak ng ulan, ay ito yung panahon, sa panahon ng spring, ay ito naman yung panahon ng pananariwa ng kapaligiran. Dahilan ang vegetation ay magpapasimulang magsisipag-sibol. Ang mga damo ay lilitaw, ang mga halaman ay mamumukadkad, ang bulaklak ay magpapasimulang makikita. So ibig sabihin, ang epekto ng unang ulan sa panahon ng spring na makakatulong ito sa paghahanda ng lupa ay ito ay naglalarawan kagaya ng nangyari sa panahon ng araw ng Pentecost. Now, makikita natin, kung itutuloy natin ang bahaging ito, dahilan pinakita rito sa isang talata. Let me finish this verse. And they shall spring up among the grass, as willows by the water courses. So merong lilitaw na mga damo. At sabi niya, at mga willows by the water courses. One shall say, I am the Lord's, and another shall call himself by the name of Jacob, and another shall subscribe with his hand unto the Lord, and surname himself by the name of Israel. Now, alam nyo ang bagay na pinapakita rito. Kagaya ng tinatawag na pagpatak. Dahilan, kung
papansinin natin at ipakita ko sa inyo ang isang larawan. Kamakailan ginamit ko ang bahaging ito. At gusto kong pakita ang larawang ito para i-illustrate sa inyo ang dalawang bahagi ng ulan. So medyo matagal yung connection. Excuse me. So ayaw. Hindi ko siya may connect. So, tuloy ko na lamang yung punto na aking binibigyan ng pansin. Well, ang gusto kong bigyan ng pansin, mga kapatid, ay kung titingnan natin ang church ages. Ang church ages ay ang unang bahagi, ang kapanganakan ng iglesia sa araw ng Pentecostes, ay lalarawan natin dito naganap yung tinatawag na Illyria. Narito yung panahon ng pagpatak ng unang ulan, at ang unang ulan ay may kinalaman siya sa paghahanda ng mga puso ng mga tao at ng tinatawag na, so both kamakailan ay ginamit ko na rin yung bahaging ito just for clarification. So sa unang araw ng kapanganakan ng iglesia, ay binuhos ng Diyos ang kanyang Espiritu, at sa pagbubuhos ng kanyang Espiritu sa panahong ito, ay naganap ito sa araw ng Pentecostes, at ang mga mga mananampalataya, ang mga apostles, na sila ay takot at naduduwag na lumabas, ay nakatanggap sila ng kalakasan. Sapagkat ang ulan ay nagiging daan upang yung binhi, o sabihin natin yung pinakabuhay na naroon sa binhi ay magpasimulang lumabas. Nakakatulong ito para mawala yung outer shell niya at bumukas yung pinaka-kernel niya at lumitaw yung pinakabuhay doon sa loob niya. At kasabay naman ito, kasabay ng pagbuhos ng Diyos ng kanyang Espiritu sa araw ng Pentecostes, ay meron itong epekto sa kanila na nandoon sa labas. Dahilan, pagkatapos ng pangangaral ni Apostol Pedro, nakita natin na merong 3,000 souls na tumanggap sa ating Panginoon. Diba? Kung inyong makikita ang larawang ito, so pinakita roon sa chapter 2 verse 41 ng aklat ng mga gawa. So sabi niya, and with many words, verse 40, and with many words he solemnly testified and kept on exhorting them, saying, be saved from this perverse generation. So then those who had received his word were baptized, and that they were added about 3,000 souls. So makikita natin na ito ay fulfillment ng isang bahagi sa Book of Joel chapter 2, dahilan ng tinanong si Pedro, tinanong ang mga alagad, o inaccuse nila ang mga alagad, na sabi niya, sila ay mga lasing ng bagong alak. Dinepensahan ni Apostol Pedro ang karanasan na kanilang naranasan. So hindi siya kagaya ng dati ng kanyang marinig ang sabi ng isang babae, di ba kasama kanila? Hindi ba kasama kanila? At siya ay nag-deny ng panahong yun. But at this point of time, siya ay
nanindigan at siya ay kanyang nagbigay siya ng patotoo at sabi niya, hindi sila mga lasing ng bagong alak. Sila, sabi niya sa verse 16 ng chapter 2, ito ay mga kagaya ng sinabi ni Joel na sa huling mga araw, verse 17, and it shall be in the last day, God says, that I will pour forth my spirit on all mankind. Napansin ninyo yung bahaging ito. Sabi niya, I will pour out my spirit on all flesh. Ang pagbubuhos ng Espiritong ito ay wag lang naman nating isipin na nakita natin ang paggawa ng Diyos doon sa upper room. Minsan ang nakikita lamang natin, mga kapatid, ay ang pagbubuhos ng Espiritu ng Diyos sa upper room. Ngunit, tandaan natin ang sabi ng Banal na Kasulatan, sabi niya, I will pour forth my Spirit on all mankind. So, ibig sabihin, ang pagdating ng Espiritu ng Diyos is visible na unang dumating sa 120 kaluluwa doon sa upper room. Pero yung epekto nito ay dumating din naman sa mga tao. Dumating din sa mga lalaki at babae. At nang kanilang marinig ang pangangaral ng salita ng Diyos. Alam niyo ba kung titingnan natin ang aklat ng Deuteronomy chapter 32 verse 2. Tingnan natin ang chapter 32 verse 2 ng book of Deuteronomy. Ano sabi diyan? Let my teaching drop as the rain, my speech distill as the dew, as the droplets on the fresh grass, and as the showers on the herb. Basahin natin sa Tagalog. Sabi niya, ang aking aral o ang turo ng Panginoon o ang salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon, ang aking aral ay papatak na parang ulan. Ang aking salita ay bababa na parang hamog, gaya ng ambon sa malambot na damo at gaya ng malambot na damo at gaya ng mahinang ambon sa gugulayin. Now, ito ang nangyari, mga kapatid, sa araw ng pagdating ng Espiritu ng Diyos, na ginamit ni Apostol Pablo ang prophecy sa book of Joel chapter 2, that I will pour out my Spirit on all mankind. Ito ay unang naranasan doon sa upper room sa 120 souls. 120 nandoon yung 11 apostles at nandun din naman ang mga ibang mga mananampalataya. So they are composed of 120 people doon sa upper room. So sa kanila, unang bumagsak ang unang ulan. Datapwat, yung nagpasimula si Pedro ng kanyang sermon at ng kanyang pangangaral, ay ito ay dumating na kagaya ng ulan papunta sa kanila. Diba? So pinakita roon ng Deuteronomy na yung aral ng Panginoon ay kagaya ng ulan, ang kanyang salita ay kagaya ng malinis o hamog na pumatak sa lupa at dinilig ang mga pananim at ang mga damo. Si Pedro ay nangaral sa kanila. Alam niyo kung anong naging epekto nito sa kanila? Sabi ng verse 37, habang si Pedro ay natatapos ng kanyang pangaral, verse 37, tingnan natin Acts 2:37. Now when they heard this, they were pierced to the heart.
merong bagay na naramdaman sila sa kanilang puso, ang dating ng mga salita ng Diyos. Nakukuha niyo mga kapatid? Ang ulan ay unang naranasan ng mga nasa upper room. Pero nang si Pedro ay nagpasimulang mangaral, then sa kanila naman dumaloy yung blessing ng Espiritu ng Diyos at sila naman ay nakaranas ng ulang ito. At sa kanilang puso ay nagpasimulang ang kanilang dating pusong matigas ay nagpasimulang lumambot. At nagpasimula silang nagsabi, sabi niya, nang marinig nila ito, when they heard this, they were pierced in the heart and said, Peter and the rest of the apostles, brethren, what shall we do? Anong gagawin namin? Dati, ang mga taong ito, sa panahon ng crucifixion, ay may mga taong sumisigaw, crucify him, crucify him. Away, sabi niya. Sabi ni Pilato, sino ang aking papakawalan sa araw na ito? Si Barabas o ang Jesus na tinatawag na Kristo? Sabi niya, pakawalan si Barabas. At anong gagawin kay Jesus? Sabi niya, ipako siya sa krus. Ganon ka tigas ang mga puso ng mga tao sa panahong ito. Sa panahon yun ng crucifixion. Pero pagdating ng araw ng Pentecostes, ang mga puso ng mga tao, ilan sa kanila ay nagpasimulang nakaramdam ng ang kanilang puso ay nagpasimulang lumambot. Alam nyo, ito ay epekto ng ulan. Nakukuha nyo mga kapatid, ito ay epekto ng ulan na unang naranasan sa mga merong pangako. Una itong naranasan sa mga apostles. Now, tingnan natin ang isang talata. Kung hindi ako magkamali, merong isang verse sa aklat ng chapter 12 ng book of Zechariah. Ito ay mauulit ang ganitong pangyayari sa puso ng mga Israelita. Ito'y sa panahon ng pagbabalik ng biyaya ng Diyos sa kanila. Tingnan ninyo, sabi ng verse 10 ng chapter 12 ng book of Zechariah. Sa verse 10, I will pour out on the house of David and on the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and of supplication, so that they will look on me whom they have pierced, and they will mourn for him as one mourns for an only son, and they will weep bitterly over him like the bitter weeping over a firstborn. So, ang ganitong pangyayari na nangyari sa bayan ng Israel ay muli itong mangyayari sa panahon ng pagbabalik ng biyaya ng Diyos na galing sa Gentile. Diba? Pagkagaling sa Gentile, ibabalik ng Diyos ang kanyang biyaya at ang pagbabalik ng biyaya ng Diyos sa kanila ay kagaya muli ng ulan na darating sa kanila. So just ginagamit ko ang bagay nito para ating makatch up ang ilang mga bagay. So ang early rain na naranasan ng apostles, at nang sila ay magpasimulang mangaral ng salita ng Diyos, ang mga puso ng mga tao ay sila rin naman ay naambunan o nadiligan ng ulan dahilan ang Panginoon ay nagbuhos ng kanyang ulan sa panahong yon. At ano ang sumunod na pangyayari sa banal na kasulatan? Doon sa Acts, at sinabi nang magtanong sila, anong gagawin namin? Anong gagawin namin? Sabi ni Pedro, magsisi kayo, magpabautismo kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya nga, pagdating ng verse 41, 3,000 kaluluwa ang tumanggap sa Panginoon. Well, mga kapatid,
ito yung pagdating ng unang ulan in His season. Nang dumating ang unang ulan sa kanyang takdang panahon, ito ang naging kaganapan. So, pagkatapos nito, nadagdag pa ang mga kaluluwa, then ang 5,000 souls, and then so on and so forth. Ang history ng unang iglesia ay nakita at naipanganak ang mga mananampalataya sa unang iglesia. Now mga kapatid, kung ating bibigyan ng diin ang ilang mga bagay, ngayon, ang huling ulan, ito ay may kinalaman naman sa huling mga araw at ito ay sa pagtatapos, pagka-close ng Gentile dispensation. Bago ang araw ng pag-agaw, ay meron uling pagbubuhos ng ulan na siyang tinatawag na latter rain. Ano ang purpose ng former rain? Para ihanda ang lupa para sa binhi. That's what happened in the day of Pentecost. That's what happened sa mga parable ng ating Panginoon. The sower went out to sow. Some fell on the wayside, on the stony place, doon sa mga madawag, sa mga bushes, at ang ilan naman, ngunit merong nahulog sa matabang lupa. So yung mga matabang lupang yun, ay yun yung pinaka-pasimula. Unang-una ng mga apostles and then the rest of the believers na mga tumanggap sa pangalan ng ating Panginoon. And then, nagpatuloy ang harvest throughout the ages ng 7 church ages. Nagkaroon ng tuloy-tuloy na harvest. Datapot, pagtatanim o pag-aning ito. Then, pagdating naman sa huling mga araw, hindi ko may connect yung aking illustration. Pero, sabi rito sa bahaging ito, nakatandaan natin mga kapatid, ang purpose ng ulan ay first and foremost, tingnan natin ang Hebrews chapter 6. Hebrews chapter 6. Sabi rito ng verse na ito. Chapter 6, verse 7 to verse 8. Ang verse na yan ay nagpapakita ng ganito. Well, kung ibabalik natin ang pangungusap ni Apostol Pablo dito sa verse 4, sabi rito, for in the case of those who have once been enlightened and have tasted of the heavenly gift and have been partakers of the Holy Spirit. Well, ang tinutukoy dito ay ang kalalagayan ng mga tao na minsan ng naliwanagan. Ang mga tao na sila ay nakalasap, sabi rito, minsan silang naliwanagan, natikman ang kaloob, ang makalangit na kaloob, at naging kabahagi ng Espiritu. Naging kabahagi siya ng Holy Spirit, partakers of the Holy Spirit, and have tasted the good word and the powers of the age to come. So merong mga tao na nakaranas ng kaloob ng Espiritu, nakaranas ng mga makalangit na bagay na lasap nila, and have tasted the good word of God and the powers of the age to come. Of the age to come. And then have fallen away
it is impossible to renew them again to repentance, since they again crucify to themselves the Son of God and put Him to an open shame. Now, dito ay pinapakita ang mga tao na minsang nakalasap sila ng kaloob ng Espiritu ng Diyos. At ngunit, bagamat sila ay nakalasap ng kaloob ng Espiritu ng Diyos, ngunit tandaan muna natin ang verse, ang Hosea, or rather, ang Hebrews na yan, pero puntahan muna natin ang Matthew chapter 6, verse 45. Ang Matthew chapter 6, verse 45 ay nagsasabi ng ganito. Tingnan natin. Ito ay patungkol sa pangusap ng ating Panginoon. Sabi niya, sa Matthew 6, verse 45. Ito ay patungkol sa pinahayag ng ating Panginoon. I think it's chapter 5. It's chapter 5. It's chapter 5. So, sabi niya, so that you may be sons of your Father who is in heaven, for He causes His sun to rise on the evil and the good, and sends what? Sends rain on the righteous and the unrighteous. Dito pinakita ng ating Panginoon ang ulan ay kapwa pumapatak sa mga matuwid at sa mga hindi matuwid. Ang ulan ay pumapatak kapwa sa trigo at sa mga pansirang damo. Pero, ang pinaka-main purpose ng ulan ay para siya doon sa trigo, di ba? Pero gayon pa man, ang ulan ay, ang damo ay nakaka-benefit. Nakaka-benefit siya ng ulan na ito. Ngunit, ang ulan ay ang gagawin ng ulan, mga kapatid, ay ihahayag lamang kung anong species siya. Papalitawin lamang kung ano ang pagkabinhi niya. Ang trigo ay mananatiling trigo at magbubunga at mahihinog sa pamamagitan ng ulan, ngunit ang damo ay mahahayag at makikilala siya kung ano siya. He causes His sun to shine on the just, on the evil and on the good, and He sends rain on the righteous and the unrighteous. Now, balikan natin yung Hebrews chapter 6 kanina. Sabi niya, may mga tao na minsang naliwanagan, pero at nakatikim ng malakalangit na kaloob, at naging kabahagi ng Espiritu ng Diyos, at natikman ang mabuting salita ng Diyos, at ang kapangyarihan ng panahong ng salibutang darating. And then have fallen away, it is impossible to renew them again to repentance, since they have crucified to themselves the Son of God and put Him to an open shame. Verse 7, For the ground that drinks the rain, which often falls on it, and it brings forth what? It brings forth vegetation, useful to those for whose sake it is also tilled, receives a blessing from God. So yung ulan nito, yung lupa ay dinidilig ng ulan, at yung lupa ay na pinapatakan ng tubig ay nagbubunga o lumilitaw yung pananim, vegetation na makakatulong para sa kanila. At sabi rito, bring forth vegetation useful to those for those sake it is also tilled, receive a blessing from Him.
Ang magsasaka, mga kapatid, ang magsasaka na siyang nagbubukid ay nag-aantay ng ulan at ang ulang ito ay nakakaapekto at ang ulang iyon ay para doon mismo sa mga vegetation at sa kanyang mga pananim. Pero sabi ng verse 8, tuloy na lang natin yung verse 8. But it yields thorns and thistles. It is worthless and close to being cursed, and it ends up of being burned. Now, mga kapatid, sa bandang huling bahagi, as we have read last time, ang parable ng ating Panginoon about the wheat and the tares, sabi rito ng chapter 13, at ito ay sa Matthew 13, verse 24. Dahilan pinakita niya ng kanyang, or rather ng verse 36 ng chapter 13, ng kanyang ipinaliwanag ang wheat and tares, ang parable na ito. Sabi niya, pinakita niya ang mabuting binhi. Verse 37, the one who sows the good seed is the Son of Man, and the field is the world. And as for the good seed, these are the sons of the kingdom, and the tares are the sons of the evil one. And the enemy who sowed them is the devil, and the harvest is the end of the age. Dito sa bahaging ito, ating makikita, sa panahon ng harvest, narito ang kahinugan ng lahat ng mga bagay. Panahon para mahinog ang wheat. At panahon din naman ng kahinugan ng mga pansirang damo. So kung ganito ang bagay na magaganap sa panahon ng katapusan ng kapanahunan, na dilit iba, ang itong panahong ito ay naniniwala ako ito ang panahon na ating kinabubuhayan. We're living in the time of harvest. At kung tayo ay nabubuhay sa panahon ng season ng harvest, bago ang lubos na harvest, which is na walang iba kundi ang pagkuha ng Panginoon sa kanyang mga banal, merong pagbubuhos ng ulan na kanyang gagawin dito sa ibabaw ng sanlibutan. Muli magaganap ang sinabi ni Apostol sinabi ni Book of Joel, ang pagbubuhos ng kanyang espiritu sa lahat ng laman. At kung ganito ang magiging senaryo, mga kapatid, ay naniniwala ako, ito ay may kapwang epekto sa atin ng mga mananampalataya at sa mga tao na nasa labas. That's what I'm pointing mula pa ng ating pinag-uusapan ng ganitong bagay. Yan ang dahilan, ang sabi ni Zechariah, na kanyang hinihimok ang Israel, sabi niya, ask for the rain in the time of the spring rain. Manalangin kayo ng ulan sa panahon ng harvest rain or ng spring rain. Dahilan kapag hindi darating ang ulan, magkakaroon ng problema sa iha-harvest. Tandaan natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang pangungusap. Tingnan natin ang 1 Corinthians chapter 3. Ang 1 Corinthians chapter 3 ay ginamit ni Apostol Pablo ang ganitong bagay. Ano sabi rito ng chapter 3, verse 5? What then is Apollos? And what is Paul? Servants through whom you believe.
Ang pangungusap dito ni Apostol Pablo, sabi niya, sino si Apolos? At sino si Pablo? Sila ay mga tagapangaral, mga lingkod lamang ng inyong sinasampalatayanan. They are just servants through whom you believe. Na sa pamamagitan nila ay sila'y ginamit para kayo ay manampalataya. Even as the Lord gave opportunity to each one. And yet, pagdating ng verse 6, I planted, Apollos watered, but God causing the growth. Alam niyo ba mga kapatid, ang mga ngaral ay mga ngaral lamang. Ngunit walang kinalaman ang mga ngaral sa inyong paglago. Ang inyong paglago ay may kinalaman sa Espiritu ng Diyos na darating sa inyong buhay. Ang inyong pagkahinog ay may kinalaman hindi sa galing ng mga ngaral, kundi sa pagdating ng Espiritu ng Diyos sa inyong buhay. At kung ang Espiritu ng Diyos ay hindi darating sa buhay ng isang mananampalataya, siya ay mananatiling siya. Siya ay mananatiling siya. Ang kanyang kalalagayan ay hindi magbabago. Ano ang naging dahilan ng kanyang paglago, ng growth? Kaya sabi rito, I planted, Apollos watered, but God causing the growth. So then, neither the one who plants nor the one who waters is anything but God who causes the growth. Ang Diyos na nagbibigay ng paglago. Ngayon mga kapatid, ito ang panahon upang tayo ay dumulog sa panalangin. At idalangin natin ang pagdating ng huling ulan. Kung paanong si Elias ay binigay sa kanyang kamay ang pagbubukas at pagsasara ng langit. Ibinigay sa kanyang authority na sabi niya, walang ulang papatak hanggat hindi ko tinatawag. Inyong mapapansin mga kapatid na ang role ng mga kagaya nila Apostol Pedro, dahilan kay Pedro ay binigay ang susi ng kaharian ng langit. At si Pedro ang siyang kinakailangang pagkatapos nilang tanggapin ang Espiritu Santo sa upper room, and then siya ang kinakailangang pumunta sa Samaria para ipatong ang kanyang kamay sa mga tao sa Samaria na tumanggap sa pangalan ng Panginoon. At sila'y tinanggap nila ang tawagin nating unang ulan sa kanilang buhay. At pumunta si Apostol Pedro doon sa sambahayan ng Cornelius at siya ang ginamit ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pangangaral na habang siya nangangaral, ang bawat tao na naroon ay tinanggap nila ang unang ulan. Ang Espiritu ng Diyos na dumating sa kanila. Ngayon sa uling mga araw nito, nasa ating kamay at tayo ay merong responsibility sa harapan ng Diyos na tayo ay manalangin na siya ay magsugo ng ulan sa uling mga araw nito. At dahilan kung ang ulan ay hindi darating, walang pagkahinog na mangyayari sa atin. Mananatili tayo sa ganitong pagkakatipon, magpapatuloy tayo, at maaring tayo ay pumanaw na lamang, ngunit naniniwala ko, merong tinakdang panahon ng pagbibigay ng Diyos ng kanyang huling ulan. At kapag ang Panginoon ay nagbigay ng ulan sa huling maaraw nito, hindi lamang ikaw ang makakinabang, pati ang mga nasa labas. Magiging daan ito para sa tinatawag na isang malakihang harvest. Kung ikaw ang titingin at kung ako ang titingin, parang wala kang nakikitang harvest. Pero mga kapatid,
nang si Kristo ang tumingin, ano ang kanya nakita? Matthew chapter 9. Matthew chapter 9, verse 35. Sabi rito, and Jesus was going through all the cities and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the gospel of the kingdom, and healing every kind of disease and every kind of sickness. Seeing the people, he felt compassion for them because they were distressed and dispirited like sheep without shepherd. Then he said to his disciples, napakinggan ninyo nang ang Panginoon ang siyang nangusap sa mga alagad. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Sa isang bahagi ng pangungusap ng Panginoon sa aklat sa Book of John. Book of John chapter 4. Ang sabi ng Panginoon sa verse 35. 4:35, do you not say, there are yet 4 months, and then comes the harvest? Binigyan niya ng pansin ang sinasabi ng mga tao dahilan sa panahong yon, still meron pang 4 months para sa harvest. Pero sabi ng Panginoon, do you not say, there are yet 4 months, and then comes the harvest? But behold, I say to you, lift up your eyes and look on the field, that they are white for harvest. Kung ikaw ang titingin at akong titingin, parang wala kang nakikitang harvest. Kapag ikaw ay lalabas diyan sa lansangan at nakakakita ka ng mga taong walang pakialam sa espiritual na mga bagay, parang iniisip mo, parang hindi ang Panginoon makaka-harvest sa lugar na ito. Well, yan ay dahilan sa iyong nakikita lamang. Pero kapag ang Panginoon ang titingin, meron siyang nakakitang malakihang harvest. Meron siyang nakikitang malakihang harvest. And I believe, mga kapatid, merong malakihang harvest sa uling mga araw nito. Ito ay kapag ang ulan ay binigay ng Panginoon, ang makakaapekto at makakabenepisyo nito, ikaw at ako at ang mga tao sa sanlibutan. At sabi ng ating Panginoon, balikan yung verse 37 ng Matthew. Sabi ng ating Panginoon, the harvest is plentiful, but the workers are few. Therefore, beseech the Lord of the harvest to send out workers into His harvest. Kapag ang Panginoon ang titingin, kulang ang mag-aani, napakaraming aanihin. Kulang ang mag-aani at ang mga aanihin ay napakadami. Well, I believe, mga kapatid, on Diyos ay bubuhos niya ang ulan sa lugar na ito. Ang Baklaran ay isang barangay lamang. Ang Baklaran ay nasasakop siya ng siyudad ng Parañaque. At ang Parañaque ay siyang bumubuo ng maraming barangay. At kung saang lugar tayo nilagay ng Panginoon, idalangin natin ang pagbubuhos ng Diyos ng kanyang ulan. At kapag siya ay nagbuhos ng ulan sa lugar doon, well, mga kapatid, ang mga tao ay makikita natin kung paano sila magre-response. Kahapon, nag-usap kami ni Brad Josiah. Dahilan, ang sabi ng ating Panginoon sa Book of John, walang makakalapit kay Kristo
malibang siya'y palapitin ng Diyos Ama. Diba? Walang sino man na makakalapit sa ating Panginoon, maliban na siya ay palapitin muna. So, sabi rito, verse 44 ng chapter 6 ng book of John, "No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last day." Ang pagtawag ng Panginoon sa kanila ay ang gagawin ng Panginoon ay merong paggawa ang Espiritu ng Diyos initially sa kanilang buhay. At ang bagay na ito ay magiging daan para sila ay makadama at ang puso nila ay maghanap sa Panginoon at makadama ng isang bagay. At kapag ang salita ng Diyos ay dumating sa kanila, nakahanda na ang kanilang puso. I pray the Lord na siya'y magbuhos ng ulan sa uling araw na ito. Hindi dito nakasalalay ang galing natin sa pag-share ng salita ng Diyos. Dito nakasalalay kung ang Diyos ay meron ng ulan na ibinuhos sa lugar doon. At kapag meron siyang ulan na ibinuhos sa lugar doon, then ang tao ay magre-response. Napapansin ninyo ang book of Ezekiel chapter 36 verse 25. Ang sabi rito ng talatang ito, verse 25, let's read this. "Then I will sprinkle clean water on you." Ezekiel 36:25. "I will sprinkle clean water on you." Meron munang unang pagwisik sa kanila ng tubig. At ang unang pagwisik ng tubig na yan ay magiging daan upang sila ay, "I will cleanse you from all your filthiness and from all your idols. Moreover, I will give you a new heart and put a new spirit within you, and I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh." Yan ang unang paggawa ng Diyos. Hindi pa yan pagdating ng Espiritu at pananahan ng Espiritu sa Kanya. Dahilan sa verse 27 pa, "And I will put my spirit within you." So ito ay unang o initial na paggawa ng Diyos sa tao. Naalala ko, ang isang panahon sa testimony ng ating pastor, nang makasalubong niya si Brother Pepe sa isang araw, isang umaga, galing siya na bumili ng tinapay kung di magkamali. At nakita niya at ang ating kapatid na kinuha na rin ng Panginoon bago siya tumanggap sa Panginoon. Ang kanyang muka ay mabalasik. Ngunit meron siyang bagay na nadama sa kanyang puso. At pagkatapos noon ay kanyang dinala sa panalangin ang taong ito. And later on, mga kapatid, ang lalaking ito na halos binabantaan ng kanyang asawa na huwag dadalo ng gawain. At sabi niya, kapag nakita kitang dumalo ng gawain, pagbababariling ko kayo. Wika niya. Pero isang araw, siya ay tinamaan ng karamdaman at nagpasimulang nagkaroon ng daan ang mga salita ng Diyos sa kanya. At siya'y tinawag ng Panginoon. Mga kapatid, naniniwala ako hindi ito sa galing ng ating pag-share. Kinakailangan ng ulan ay pumatak sa taong yun. At kapag ang ulan ay pumatak sa taong yun, then ang puso ng taong ito ay lalambot. At siya ay lalapit sa Panginoon. So, in conclusion, mga kapatid, ang book of Zechariah chapter 10 na ating binabasa kanina ay nagsasabi, let us reign from the Lord at the time of the spring rain.
If we are now living in the harvest time, harvest season, yung season ay ibig sabihin, papunta na doon sa pinaka-climax ng harvest. Pero, meron munang dapat na maganap. At ito ay ang pagbubuhos ng huling ulan na siyang makaka-epekto tayo at ang mga tao na mga hindi mananampalataya. Let's all stand. Palakpakan natin ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Hindi ko malilimot ang isang patotoo na nangyari sa panahon ni Brother Branham. Sister Hattie Wright, habang siya ay merong sinabi, habang si Brother Branham ay nakukwento about the squirrel, about the works of God. He's testifying the works of God. And then, suddenly, Sister Hattie Wright ay nagsabi, Brother Branham, that's nothing but the truth. At ang Panginoon ay nalugod sa babaeng ito. At sinabi ng Panginoon sa kanya, sabihin mo sa kanya, nalugod ako sa kanyang sinabi. Nalugod ako sa kanyang ipinahayag. Tanungin mo siya kung anong gusto niyang matanggap at ibibigay ko sa kanya. Sister Hattie Wright ay hesitant, hindi niya alam kung ano kanyang hilingin. Binigyan siya ng hint ni Brother Branham. Sabi niya, mahirap ka, bakit di ka humingi ng pera? At ikaw ay, tingnan natin kung hindi bibigay ng Panginoon. Meron kang magulang na lumpo, matagal na silang idinadalangin, bakit di mo hilingin na sila'y makalakad? Pero sabi niya, nadama niya sa kanyang puso, nakita niya ang mga anak niya doon sa itaas na nagtatawanan. At sabi niya, gusto kong hilingin ang kaligtasan ng aking mga anak. Sabi ng ating kapatid, binibigay ko siya ngayon sa pangalan ng Panginoon. And without anything, without preaching, mga kapatid, ang mga anak ni Sister Hattie Wright ay lumuhod sa harapan nila na umiiyak at sinabi nila, gusto kong tanggapin ang Panginoon. What is this? Ito ay pagbubuhos ng ulan, pagpatak ng ulan, individually sa bawat isa. At ano ang mangyayari kung ang Diyos ay dadalawin ang ating lugar? Kung tayo ay dadalawin ng Diyos, kung loobin, kung makasumpong tayo ng biyaya sa paningin ng Panginoon at tayo ay Kanyang dalawin, at ang lugar na kung saan ay kinaroroonan natin ay dalawin ng Panginoon, brothers and sisters, there will be a harvest. There will be a harvest. If the rain will fall, then afterward there will be a harvest. Hallelujah. Witin natin ang awit na times of refreshing. Ang pagbuhos ng ulan ay kagaya ng pagre-refresh. Mula sa isang panahon na tigang, at ang pagbuhos ng ulan ay magpapasariwa ng kapaligiran, magpapapresko ng kapaligiran, at magiging daan ng pagsibol ng mga damo. At yun ang pagpapakita sa mga paglitaw ng mga bagong mga anak ng Diyos at mananampalataya. Praise God. Wonderful. Jesus.
wonderful name of Jesus. Yes, Lord God. Panginoon Diyos, kung ikaw ay hindi dadalaw sa bawat isa sa amin, mananatili kami sa aming kalalagayan. Alam namin, ang pag-agaw, ang siyang pinakapalatandaan ng araw ng pag-agaw ay ang pagbubuhos mo ng ulan, Panginoon. Magiging daan upang aming mga puso ay ma-restore, O Lord God. At ang buhay na ito ay pumunta sa kanyang kasukdulan at sa kahinugan ng binhi, Panginoon, at maging karapat-dapat para sa panahon ng pag-ani. O Lord, hallelujah, kagaya ng awit na aming inawit, ang iyong pagparito ay sinabi ni Apostol Pedro sa kanyang pangusap upang si Jesus ay kanyang isugo mula sa sangkalangitan na siya'y tinanggap ng langit sa panahon, hallelujah, at siya ay muling manaog at maranasan ng mundong ito ang isang kaginhawahan. O Lord, hallelujah. Napakainam ng bagay na iyong inihanda para sa bawat isa sa amin. At Lord, ang paggawa mong ito ay kalakip, hindi lamang kami ang makikinabang. Kami ay dadalhin, Panginoon, hallelujah, sa isang kagaya ng sinabi ng iyong lingkod bilang isang bride material. Isang iglesia, Panginoon, na puno ng iyong kalakasan at ng iyong kapangyarihan. Isang iglesia, Lord, na hindi, hallelujah, mahina, hindi pahapay dito at doon. Isang iglesia na hindi karnal, kundi isang iglesia na spiritual, isang iglesyang makapangyarihan. Hallelujah, na ang kaluwalhatian ay naayag sa iyo, Panginoon. At Lord God, hallelujah, at kalakip nito ay meron kang paggawa at pagkilos at mabilisang pagtawag sa mga kaluluwa, hallelujah, ng kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. O Lord Jesus, hallelujah, aming dinudulog sa panalangin ang iyong pagdalaw, Panginoon, ang iyong pagbisita, Lord, sa aming kalagitnaan, ang pagbisita mo, Lord, sa maliit na kalipunang ito, ang pagbisita mo sa dakong ito, Panginoon, ang pagbisita mo, Lord, sa lugar na aming kinaroroonan, ang lugar ng Baclaran, ang lugar ng Parañaque, Lord, ay dalangin namin na iyong dalawin sa uling mga araw nito, Panginoon. At ikaw ang Diyos, hallelujah, na tumawag ng iyong mga kaluluwa sa uling mga araw nito. At naniniwala kami, Panginoon, ang lugar na ito ay magiging maliit para sa mga kaluluwa na iyong tatawagin, na iyong i-harvest, hallelujah, sa aming kapanahunan, Panginoon Diyos. O Lord God, sumasamo kami sa iyo. Dumadalangin kami ng ulan sa panahon ng ulan. Naniniwala kami na ito ay panahon ng harvest, Lord. At papunta kami sa sukdulan, sa pagtatapos ng harvest season. Hallelujah. At Lord God, hallelujah, ikaw ay gagawa sa uling araw nito. O Lord Jesus, ikaw ay magpapasimula ng gawa sa buhay ng bawat isa na iyong mga anak. Kagaya ng isang awit na nagsasabi, we pray for the revival, but ang revival, Lord, na aming dinadalangin, ay dalangin namin na ito'y magpasimula sa amin, Panginoon. Ito'y magpasimula sa buhay ng iyong mga anak at magpasimula itong dumaloy at mag-impluensya, Panginoon, sa lahat, hallelujah, ng mga tao, Lord God. Panginoon, salamat sa iyong mga salita. Salamat sa iyong biyaya sa oras na ito. Salamat, Lord, at ikaw ang siyang pumupukaw sa bawat isa amin at nagpapakilala sa amin ng panahon na aming kinabubuhayan. O Lord Jesus, hallelujah, may your Spirit and your grace, O Lord, ay siyang patuloy na dumaloy at gumawa sa buhay ng
iyong mga anak, O Diyos. Sumayong karangalan, sumayong pagpapasalamat. Salamat sa iyong salita, salamat sa iyong presensya. Salamat sa iyong biyaya na gumagawa sa amin. Salamat, hallelujah, sa iyong pagdalaw, Panginoon. Hallelujah, sa uling mga araw nito. We believe in your name, we believe in your promise. We believe in your word, O Lord God. Hallelujah. At wala kaming ibang tinitingnan na katotohanan, kundi ang iyong mga salita lamang. Mauwi sa iyong karangalan, papuri at pasalamat sa dakila at maluwalhating pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise God, praise God. Palapakan natin ating Panginoon. Hallelujah.